Minutes na lang dapat. Mag-share pa ka dito ba? Mag-share pa ka dito?
pulong sa Ginoo nga nagaingon sa Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Panalanginan sa Ginoo ang iyang mga pulong. Mga igsoon, ato ta karon sa pagsusi sa atong kaugalingon. Sa atong mga nahimo, nga mga kalapasan, mga kapakyasan, tibok adlaw sa milabay nga semana. Mga yung nagpasaylo sa Ginoo. Atong awiton ang Purify Your People. Purify your people, O God.
sa nagkalain-lain ng mga gibuhaton, Lord. Aduna kami nahimo na kumikimaglipasan. Salamat sa imong mga saad, Ginoo, nga nagaingon ikaw. Akong isugid lamang namo ang mga sala niya kami. Andam kayo ikaw ang masayo. Salamat, Ginoo, sa kagawasan nga ihatag. Nga kami nalingkawas sa mong mga kasalanan. Imo kaming giluwas, O Lord, sa among pagkamakasasala. Niningtak na sa kabuntagon, Ginoo. Nagkay kami kagawasan nga magadaig diha kanimo sa espiritu mo sa kamatugan. Niningtak na Ginoo sa kabuntagon. Buot ikaw namo, O Diyos, nga daigon, simbahon sa bukok ng mong kinabuhi. Salamat, parigad sa imong presensya. Nga na ikaw karon, Lord, nagapamuhak, nagapanglihok sa matutusan. Let the Holy Spirit, Lord, move in the midst of us. Salamat, Holy Spirit of the living God, that you are still here, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you are working right now, Father God. Let the Holy Spirit move, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa kapasaluanan sa mga kasalanan. Nga we are here, Father God, because we want to praise your holy name. We want to magnify your holy name. We want to glorify your holy name, Holy Spirit. Thank you, Lord, for the ruling of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Padayon kita mga igsoon sa buhay. Simba sa atong buhay, O Diyos. Sa atong awiton. I give you my heart.
kay siya lamang ang dakong gugma alang kanato. Ang ayan kay siya mahimayaon tungod kay siya matimanon sa iyang tanang mga saad alang kanato. Og panahon nga padakyon kita sa atong pagkinabuhi, atong awiton ang ikaw ang Dios sa gugma. Awiton kini sa kinasingkasing. imong mga kay anakan karon nga naa karon ni ining imong balay kitmuanan.
Salamat, Father God, sa imong pagpanalangin sa mga sa Lord. Among gimbitar, Father God, ang imong palang Espiritu Santo nga maghahatag ng espesyal nga digo, espesyal nga panalangin sa imong alagad nga magabahin-bahin, magadala sa imong mensahe. Decide kami, Father God, nga wala siya arang mahimo sa imong maglingon nga ikaw. Ikaw, Ginoo, may mag-speak in behalf, Father God, sa imong alagad nga magadala sa imong mensahe. Decide kami, Father God, nga ang among mga kaaway, usahay mong lingla ka na mong Lord, nga usahay katulugon kami, apan among giampo, Father God, nga imong langkaton ang Espiritu sa katulugon sa mga usa. Ug tagay kami, Father God, sa attentive heart, attentive nga mga panguna-una, Ginoo, nga ganahan maminaw sa imong mga tulong. Panalangini ang matag usa ka ng Father God karon, gikan sa mga kabataan hangtod sa mga angkin. Espesyal nga panalangin nimong gihatag sa matag usa ka ng ang itugyan ang nabili ng oras dito. In Jesus' name, Amen.
Mayong buntag sa tanan. Ang mensahe sa Dios karong adlaw is taken from Psalm 36 verses 1 to 9. Psalm 36 verses 1 to 9. Let us read the Word of God with our hearts focus on His goodness and holiness. Psalm 36 verses 1 to 9. An oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked. There is no fear, O God, before His eyes, for He is so nice, He flatters Himself, too much to detect or hate His sin. The word of His mouth are wicked and deceitful. He has ceased to be wise and to do good. Even on his bed, he plots evil. He commits himself to a sinful course and does not reject what is wrong. Your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the mighty mountains, your justice like the great deep. O Lord, you preserve both man and beasts. How priceless is your unfailing love. Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. In your light we see life. Thank you, Lord, for extending our lives unto this moment, that we can continue to worship you through this congregation. Thank you, Lord, also for the message that given us this morning. I know, Lord, that this message is difficult, however it is instructive for us believers and unbelievers alike. So, Father, teach us by the power of the Holy Spirit. Guide your servants. Give listening ears and open minds and open hearts to our brothers and sisters who are with me this morning in this worship service. Father, bless each one of us in the church this moment, and even those who are in their respective homes and everywhere joining us in this worship. I pray, Lord, for blessing. Panalanginin sila, O Diyos, sa tanan. Nga panalangin, lawas nun, material, o spiritual nga panalangin. So, Father, bless us. Guide your servant as we continue to worship you in word, in the Spirit. Father, we praise and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Dalago ng Diyos. So our topic today is the goodness of God and the wickedness of the wicked. This topic is the affirmative of the unanswered philosophical question that says, if God is good,
then why is there evil in the world? Our topic today is God's goodness in the wickedness of the wicked. But there are so many people today in the world questioning the fact of God's goodness. They said, if God is good, why is there evil in the world? Can you answer them face to face? Or are you also sharing the same question? And so I remember, more than 20 years ago, while I was yet a young Christian, the Christian group of MSU invited Dr. John Vincent, the once president of the PCEC, or Philippine Council of Evangelical Churches. We were in the MSU cafeteria then, and he was exposing the whole book of Habakkuk, and he was trying to expound the question of Habakkuk. Why is it that God is silent over the wickedness of the enemies of God's people during that time? Nganong nagpakahiluman ng Diyos nga ang dili mga Kristohanon hinuon maoy nagdaog-daog, nagdagmal sa mga Kristohanon. Although if you were able to read the book of Habakkuk, at the end of the book of Habakkuk, we have a triumphant celebration of the goodness of God to those who believe in God through Jesus Christ. I can remember that Dr. Venser expound the book of Habakkuk for more or less 3 hours. We started at 9 o'clock and we ended, I think, past 12. It was a challenging sermon. So during these 3 hours, wala akong kurap na nag-notes, nakikinig sa aming speaker. And that is why I can still remember some of the points Dr. Venser had tried to teach the Christian group members. So this is it. He was exposing the goodness of God and the futility of the evil works of the wicked. And so today, we have our topic, the goodness of God and the wickedness of the wicked. The goodness of God or the sinfulness of the wicked. I would just like to anticipate, do you know the meaning of the goodness of God? Kasi puti pasabot kumingon tanga, God is good. We are fond of uttering these words. God is God. Okay? And we sing usually, God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Really? Is God so good to you? Amen. Dalago ng Diyos. Okay, let us see. By studying Psalm 36, verses 1 to 9, what do you mean by the goodness of God? I have a problem with the verse 1 translation of the first verse of Psalm 36. In the King James Version, New King James Version, verse 1 of Psalm 36 says, transgression of the wicked say within my heart that there is no fear of God before His eyes. Transgression of the wicked says within my heart
that there is no fear of God before His eyes. In the NIV version, the same verse says, "An oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked." There is no fear of God before His eyes. An oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked. There is no fear of God before His eyes. And the NLT translation, it says, "Sin whispers to the wicked deep within their hearts. They have no fear of God to restrain them." So a little bit difficult to interpret. But one of the exegetes of this verse says, verse 1 is saying, "The wicked man has an oracle of rebellion in his heart." Ang tanan nga gusto pa nga magpakasala, adunay oracle. I don't know the exact one of oracle. Of rebellion, sa pagrebelde sa Diyos. Diya siyang kasing-kasing. Sin is always connected with rebellion. Any sin, gamay man nga sala, dako man nga sala, it is rebellion. O kung imong pasagdan, dili ka mag-confess before the Lord, then it will be the wickedness. It will become the wickedness of the wicked. Okay, so verse 1a, "The wicked man has an oracle of rebellion in his heart." That is it. But do you believe that God's love, yes, that God's love is the most sublime? Meron tayong kasabihan sa sa Latin, "Amor vincit omnia." Pero what is this love being spoken of here? It is human love. Mao na nga sa kakaraanan, ambot karon kung mitabo pa ba kung naimingon nga siya nahigugma sa usa ka babae, unya maunhan andam siya nga mupatay. Because according to him, love conquers all. Amor vincit omnia. But the love of God does not kill, does not murder, does not hate, but it loves even the wicked. But God abominates the wickedness of the wicked, yet He loves even the most wicked man. The fact is, Jesus died for all. So, what makes a man wicked? Kung sa mingon ta, kanira bitaw, istiktuwa ko taong pastor, oy, masuko man, kiniragani. Does it take a man to be a murderer so that he will become wicked? Does it? I think you can answer that. If you're reading the Bible, so you can answer that. Most wicked. Before the world, there are wicked sinners. There are most wicked sinners. Kasi sa mata ng mga tao, yung isang kriminal ay isa lang ang napatay. Yung ibang kriminal, siguro 10. Kasabi natin, mas wicked yung 10 napatay. But is that the way God counts or measure the wickedness of man? And then the last question is, what do we mean by the goodness of God? Kung baga, classroom ito, at saka I'll tell you, get one for the paper and define the goodness of God. What will you write in the paper? Can you write anything?
Pastor, bahala na, basta God is good. Masyado ka namang meticulous, Pastor. Ang alam ko lang na God is good. What do you mean by God is good? Okay, tingnan natin. Okay, aron pagtubag sa mga pangutana atong tun-an ang atong teksto. Ug dinhi sa Psalm 36 verses 1 to 2 or 1 to 4. Gi-describe ni David ang wickedness of the wicked. Og iya ning gisulti diha sa unang 2 ka bersikulo ang roots of sin, ang gamot sa sala. I just repeat, reading verse 1 and 2 or verses 1 and 2, an oracle is written within my heart. An oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked, or the wickedness of the wicked. There is no fear of God before his eyes, for in his own eyes he flatters himself too much to detect, not defect, to detect or hate his sin. Okay. So muling gisulti sa sa verses 1 and 2. Sa Cebuano nagingon, sulod sa kasing-kasing sa taong dautan ang iyang sala, nagdaldal kaniya. Remember, once you sin, expect another sin. Especially if you do not repent and confess your sin. Nagdaldal kaniya. O hindi ko basa ang wala si Cebuano. Okay. Nagdaldal kaniya ug wa na siya'y kahadlok og pagtahod sa Dios. Ug wala na siya'y kahadlok og pagtahod sa Dios. Kay nagtuo man siya nga siya hawod, nagtuo siya nga ang Dios dili masayod og dili mosilot sa iyang sala. So muna siya ang duha ka bersikulo, and out of this we can get the roots of sin or roots of the wickedness of the wicked. So according to the literal translation of verse 1a, the wicked man has an oracle of rebellion in his heart. Therefore the first root of sin is rebellion. Rebellious heart. And this is the sin Adam and Eve committed in the Garden of Eden. Why is it rebellion? Why is the sin of Adam and Eve in the Garden of Eden rebellion? Because they rebel against the only law given to them in the Garden of Eden, not to eat the forbidden fruit of the tree in the midst of the Garden of Eden. Rebellion. Rebellion. Ang ikaduha, walay kahadlok sa Dios. Of course, this will follow. Kung mo-rebelde ka sa sugo sa Dios, that means wala kay kahadlok sa Dios. No fear of God. Kung no fear of God, susamit tabo. Pwede kang muhimo og sala anytime you want. You don't care about God. Kung mangutaan ako, other Christians like this? I do not know. Maybe you know. Nga bisan o Kristohano na, dili mahadlok mo kumitog sala. If you have no fear of God, then you have no fear of sin. Proverbs 13:8 or Proverbs 8:13 says, the fear of the Lord is hatred of evil. Ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang pagdumot sa sala. So ang usa ka tawo nga miingon nga ako adunay kahadlok og pagtahod sa Dios, dumtan yang sala. Therefore he will not commit sin. Proverbs 8:13. Og ang ikatulo
nga makita nato sa verse 2 is self-deception. He flatters or beguile or deceive himself. Kung giyon sa niya pag-flatter, giyon sa niya paglimbong niyang kagalingon, nag-ingon ang verse 2 for in his own eyes, he flatters himself too much to detect or hate his sin. So sa Cebuano nag-ingon ang verse 2, kay nagtuo man siya nga siya hawod. Nagtuo siya nga ang Dios dili masayod o dili mosilot sa iyang sala. Again, are the Christians having this attitude? Meron man nakakita sa atin? Wala, madilim dito eh. Walang makakita, madilim. Walang tao. Ganun? Who is your God? Your God is dead. You're a disciple of Nietzsche. I don't think so. So, unsa ang self-deception? Yun sa niya paglimbong niyang kagalingon. Yun sa niya paglimbong. Una, nagtuo siya nga hawd siya. Pastor, maniwala ka dyan. Ano yung tatay ko? Mas marunong ako dyan. Bakit? Yung aking itay ay grade 6 lang. Ako ngayon ay second year college na. At saka, Dean's Lister. Nako, bakit ako magkinig sa kanila? Nagtuo siya nga hawd siya. Ikaduhangan, labing delikado. Nagtuo siya nga ang Diyos dili masayod sa iyang mga sala. Believers, ikatulo, nagtuo siya nga ang Diyos dili mo silot siyang mga sala. Maniwala ka dyan. Wala din mong bumalik galing sa impyerno. At saka sinabing galing ako doon. Hindi naman ako nasusunog. Guni-guni lang yon na mirong langit at saka impyerno. O sige. Tingnan natin, no? Kung sino ang nagsasabi ng totoo, ikaw o ang Panginoon. Okay? So, ito ang roots. Roots, no? Rebellious heart, no fear of God, self-deception. He is flattering himself. Okay, giun sa pag-deceive, ang iyang kagalingon. So, naasa sa board, ato nang gibasa. So, matuta sa branches, mga sanga, kung naaning rebellious heart, naaning walay kahadlok sa Dios, o naaning panglimbong sa itong kagalingon, mulimpong ta sa itong kagalingon, tungod kay gusto nato, nga buhaton ang sala nga kontra sa Dios og ampay sa atong kaugalingon og maoy gi-promote sa kalibutan. Asa may inyong kinsa inyong idol? Unsa inyong idol? Ang kalipay sa kalibutan o ang kalipay sa Ginoo? So branches. So unsa may mga sangam, unsa may mga branches sa sala nasa verses 3 and 4. Bakak og dautan ang iyang mga sulti og dili na gayud siya mobuhat og maayo. Bisag muhigda siya, naglaraw siya dautan. Dautang mga paagi niya og dili na siya mobiya sa dautan. Kuya, no? Sadyang nagbasa na malandong ka di pag-usap. And then I read it in Cebuano. I said, nakakatakot pala itong verses 3 and 4 ng Psalm 36. Kasi noon, masyado akong akala ko, mas nakasabot ko kung English akong basahon. Pero dili tinuod. Although we should be very careful about reading at least 3 versions sa Bible. So, sa diha nga ato nang natun-an ang filosofiya sa mga makasasala nga adunay rebuilding nga kasing-kasing walay kahadlok sa Dios og naglimbong sa iyang kaugalingon.
So mao kini ang mahitabo. Unsa mahitabo? Bakak og dautan ang iyang isulti. Sin of speech. Wala na ipagtahod sa iyang isulti. Bisan sa Dios o tingali bisan sa ginikanan. Wala na. Very loose no ang iyang pagpanulti. Okay. Verse 3a. Bakak og dautan ang iyang mga sulti. Sin of speech. So, dili na siya makapugong sa iyang isulti. Dautan ba o dili? Ang ikaduha, abandonment of moral standards. Wala na. Dili na gayud siya mubuhat og maayo. I can remember Isaiah 5:20 nga nagingon ang propeta Isaias, mabut ang panahon nga ang mga katawan magatawag sa dautan og maayo, magatawag sa ngit-ngit nga hayag, magatawag sa pait nga tamis ug uban pa. Have you noticed the world now? What is good as far as the world is concerned? What is good? Have you noticed? How about moral standard? Sugdanan sa moralidad. Unsa may good morality? How you define morality? Sa katawan. Aduna pa ba? Halang dun pa ba ang moralidad sa mga tao karon? Of course, naapa. Napay nagpabilin nga jutay. Nagrespeto ang ilang kaugalingon. Og labaw sa tanan respeto ang magbuhat nga nagbuhat kaniya sama sa panagway sa Dios. Apan kadighanan sa mga tao sa kalibutan karon, wala mo respeto sa kaugalingon o wala mo respeto sa nagbuhat kaniya. Kung dili ang iyang gitahod o gisunod, mao ang kaaway sa Dios, nga mao ang prinsipe ni kalibutana, nga mao si Satanas. The way of Satan. Look at the world today. Unsay gusto sa mga tao? Oo. Magkabati ko sa mga istorya. Grabe sa ilang mga experiences. Labi na sa COVID-19 na naisap, na ay dole, na ay mga hinabang na bugas na makita nimo, no? Parang tinatapakan ang kanyang muka para lang magkuha ng 10 kilo ng bigas. Ang iba daw magpapasirops ng coupon, no? Para madoble. No? I understand, brothers and sisters, I understand na talagang mahirap ngayon ang panahon. Pero tayo na may Panginoon, huwag naman tayo magpasirops ng coupon kung mayroon pa. No? Tanggapin na lang natin ang sa atin, no? Tanggapin na lang sa atin. Huwag na lang. This is moral standards. No, tingnan natin ang iba pang mga standards. Our standards of holiness. Our standards of obedience to parents. Our respect for one another. Mikunhod ba? Ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon. Do we respect ourselves? Of course, dapat lang. Kasi pag na-insulto tayo, galit tayo. Pag tayo naman ang manginsulto, parang walang problema. Natutuwa pa. Igup lagi. No? Nalipay pa nga naka-insulto. No? But if you look at Christ on the cross, people spit on His face. People mock Him. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung ako makaka-follow kay Jesus,
baka walang sama sa ating loob, no? Walang sama sa ating loob. Kaya lang, ang hirap pala mag-forgive, no? Ang hirap. Ang hirap mag-forgive. But I tell you, it is sublime to forgive. Sabi ng isang writers, when I was in high school, I remember just now, sabi niya, to err is human, but to forgive is divine. Sino may sabi niyan? Alexander Pope? Maybe. I'm not so sure. I'm not so sure. So, ano yung unang kasalanan? Branch, sin of speech. Hugaw na tagbaba. Hugaw na atong ipanulti. Unya, dili tama ulaw. Malipay pa. Number 3, engrossed in base and wicked schemes, even in bed. This is augmented by the YouTube, the cell phone, even in bed. Hanggang mag-umaga, nandiyan pa ang sa cellphone. Kaya ang tagal magising. Ang tagal. Because I can understand that. I think Friday night, natulog ako ng before 10, pero nagising ako before 2 o'clock. Wala kang magagawa, kaya so doon na lang ako, Then I was able to lie down again at 4. Kaya kahapon, tamlay ko kahapon. Palagi nakapikit ang aking mga mata. If you have seen me, baka sabi nyo, ano pa nangyari kay Pastor? Na di man magtagad-tagad. I feel, Kaya last night, bumawi ako. I sleep before 9 o'clock. Ngunit, yung mga bata pa, talagang hindi masyado magtatagal sa bed, no? About 3 o'clock, nagising na naman ako. Gusto ko nang matulog, hindi ako makatulog. Kaya yun. Pero at least, before 9 until 3 o'clock, how many hours have I sleep? 6. 6 hours, that's good enough. That's good enough. 2 hours short of the 8 hours limit. Okay. So, bisag naghigda, imbis nga mamalandong sa Diyos, mag-quiet time before sleeping. So, anong pinaplano? Bisag naghigda siya, naglaraw siya, dautan. Okay? Meron ba anong mga dautan? Kayo nang bahala, no? What is evil? Anything that Jesus Christ is not pleased is dautan. Ang tanan nga butang, huna-huna man, pulong man, nasa kasing-kasing man, nga dili may muot si Kristo, dautan. That's a simple definition. If you're a Christian, you believe it. If you're not, don't. God does not force you. Neither I. Neither I. Okay? Number 4, does not reject or abhor evil. Dautan ang iyang paagi, dautan ang mga paagi niya, o dili na siya mobiya sa dautan. Dili na. He does not reject or abhor evil. Verse 4b. Dili sa kaibalo nga, sayo pa ni naong gihimo. Limbong man day ini, pamintaha man day ini, dili na. Buo. Dili sa kaibalo nga, apektado pala nga aking kaibigan. Yung pinakamatali kong kaibigan, sa isang, kayo, sino ang pinakamatali ng kaibigan ninyo? I don't know, but you know, no? How will you treat your most intimate friend?
Saktan? Iwan po. Okay? So, ang resulta, they persist and resolve to persevere in sin. He commits himself to sinful courses. Sa dalan, sasala. Ikaduha, they take pleasure in doing sin. Malipay sila nga naghimo og sala. They do not hate evil. They do not hate evil. Wala sila magdumot sa dautan kung dili nalipay sila sa pagbuhat og dautan. These are the roots and branches of sin that describe the wickedness of the wicked. Isilang mga kapatid no, just rebel against the Lord, ayaw tahura yang disugo nga nagingon nga kung mutanaw kag usa ka babae uban sa kaulam nakasala ka sa sala nga pagpanapaw, kung mingon lang ka wala yan, kahibangan yan. Paano? Hindi ko nga na-touch, nakikita lang. Paano yan maging adultery? Before the court of law of the land, it is not. But before the eyes of our holy God, the Creator and owner of your life, that is sin. That is adultery. Kaya silang mga kapatid, So, rebellious heart and self-deception. Itong dalawa, mamumunga ito ng no fear of God. Kung rebuilding imong kasing-kasing ato sa Dios o imong gilimbungan ng imong kaugalingon, ang bunga niini mao ang pagkawalay, kahadlok o pagtahod sa Dios. Di kadlukan pa niya ang pulis o mga tao kaysa iyang Dios nga mao'y nagbuhat o tag-iya sa iyang kinabuhi. Do we hate sin? Sa ating Bible study na pa natin, ano yung mga verses about hating evil? Psalm 97 verse 10, Proverbs 8:13, Hosea 5:15, Romans 12:9, some of the verses nga nagtudlo nato nga atong dumtan ang sala. Amen, dalago ng Diyos. But do we listen to the word of the Lord? Naminaw ba ta sa pulong sa Diyos? Okay? I cannot decide for you. Apan kamo ang makadesider sa inyong kaugalingon nga kasing-kasing o panghuna-huna. So matut sa sikaduha, the goodness of God. Ang pagkamaayo sa Diyos. Sa kalibutan ng atong makita, mao ang pagkadautan sa mga dautan. We see the wickedness of the wicked. And our tendency is to imitate them instead of hating them. Ang mga tao nga bisan pag mingon nga sila Kristohanon, na mga tendency nga masina sila sa gibuhat sa makasasala. Instead of hating them, instead nga dumtan na to sila, gusto pa ta nga mubuhat sa ilang gibuhat. Mga igsoon, akong pag-ampo nga dili to kalimtan ang Psalm 36 verses 1-4 that describes the wickedness of the wicked. As children of God, we have to live a life pleasing to Him. Isip nga mga anak sa Dios, kinanglan magkinabuhi ta o kinabuhi nga makapahimuot kaniya. Amen, dalaygo ng Dios. Now, what is God's goodness? Ang dami nagsasabi, God is good. God is so good. Ang ganda, kumanta yung mga taga Don Moen. Now, what is God's goodness? So, here is the definition.
God's goodness is the manifestation of God's benevolence, mercy, and grace. Mercy and grace. Sa Cebuano, ang pagkamaayo sa Diyos mao ang pagpakita sa Diyos sa iyang pagkamaluluyon, kaluoy o grasya. So, sa English, ang pagkamaayo sa Diyos naglangkob sa tulo ka attributes, moral attributes of God. Are you familiar with the attributes of God? I tell you, without knowing the attributes of God, you will never know who God is. I repeat, if you are not familiar with the attributes of God, you will never know who really God is. Because the nature of God has two aspects, essence and attributes. And the essence of God is spirit. Nobody can see spirit. Nobody can put the spirit into a laboratory. Nobody can touch the Holy Spirit. But the attributes of God revealed in the Bible, if you know the attributes of God, you will know who really God is. Okay? So dito ngayon, there are a number of attributes here. And goodness is not included in the attributes of God because it is more than one attribute. Why? That the goodness of God involves benevolence, mercy, and grace. What is benevolence? Benevolence is the love of God as it is displayed towards all creatures. So ang kaayo sa Dios nga iyang gipasidlak ang adlaw sa tanan, dautan o gidautan, that is benevolence. So regarding this benevolence of the Lord, we say God is good. Matthew 5:45. God make the sun shine upon the wicked, upon the just and the unjust. That is benevolence. And then mercy, ang pagkamaluluyon sa Diyos. Mao ang gugma sa Diyos alang sa tanang ang benevolence of God, ang pagkamaluluyon sa Diyos, mao ang gugma sa Diyos alang sa tanang binuhat. All creatures. Walay gipili kung benevolence. The goodness of God, which we mean benevolence, walay gipili ang tanan. Sa mao na nga kung kugihan ang dili magtutuo, kaysa dili magtutuo, kaysa magtutuo, ang magtutuo mas materially blessed than the tapulan na believer. Because that is covered by the benevolence of God. Okay? Nangutana ka ba? Tinuod-ugod nga maluyon ang Dios nga ano man lagi nga ako nga sigsimba kag sara ko mo palta. Pobre man lagi ko. Lagi mo silingan way simba-simba. I am not saying nga tapulan ka. Nakauna lang na siya. Ang iyang mga lulo dato ng daan, so napanunod niya ang kadato siyang lulo. Una di man siya waldas. Ginegosyo man niya ang kadato sa Ginoo. Di man pa niya sa prodigal son, ngayang bahin iyang giwaldas. So dato siya gyapon karon. Pero di tungod kay ikaw, walay paki kanimo ang Dios. No? Benevolence. Ikaduha nga attribute under the goodness of God is mercy. Mercy is the love of God exercised toward the mysteries of His people, of His creatures. Kadtong nagkalisod-lisod, nagkagidlay na katawan. So kung ang Dios mo hatag kanila, tabangan sila nga nagkalisod-lisod, that is mercy. And that belongs to the goodness of the Lord. To the goodness of the Lord. So, ang kaluoy sa Dios or mercy, mao ang gugma sa Dios sa katabos o kapitos sa iyang mga binuhat. And then you have the third, grace. The love of God exercised towards sinful men as guilty and undeserving. Okay? So that is the goodness of God. Gracia. In fact, if we study grace, we'll notice that we will know what they call common grace and special grace. Have you read about the book about common grace and special grace?
Okay. So, ang grasa sa Dios mao ang gugma sa Dios sa tanang makasasala isip sadaan o dili ang ngayan sa iyang pagpasaylo. Mo kini ang grasa sa Dios. Okay. So, unsa may mga attributes sa God nga na-involve niini? So, benevolence, mercy, grace. Ano pa? What attribute? Love. Love. Because benevolence is the love of God. The love of God is involved in these three. Mercy is the love of God. Grace is the love of God. So, that is goodness. Okay? How will you compare your idea of goodness before? So the love of God is that attribute in virtue of which He eternally seeks to communicate Himself to others by seeking to share Himself and His gifts to them, to others. That is goodness. So we can now continue. At least meron na tayong kung ano ibig sabihin ng goodness of God. Kasi palagi tayong nagsasabing God is good, the goodness of God, pero hindi natin alam kung anong goodness na sinasabi niya. Benevolence, mercy, grace, and so on. Okay. So sabi natin, ang ulan, grasya si Richard. Oo. Actually, hindi grasya yan, It is benevolence. Because the rain is for all creatures. Okay? Okay. So, we can understand some more on the goodness of God kung ating titingnan ang Psalm 36 verses 5 to 9. This is David's meditation upon the goodness of God. Sa diyang gitanaw, when David saw the world polluted with sin, and he himself endangered, na miligro siya, and God is honored, baliwala ang Diyos, dishonored, wala tahura ang Diyos sa daghang katawan, gipasipadaan ang Diyos by the wickedness of the wicked, tungod kay siya magtuo, mitanaw siya ngadto sa Dios. But of a sudden David turns his eye and heart and mind and speech to God, and David here acknowledges ni David unsa maning goodness sa God. Ang una, di-spell out ni siya sa gitawag the transcendent perfections of the divine nature. Ang labang kahingpitan sa Diyos nung kinaiya. O kini gisulti dinhi sa verses 5 and 6 sa Psalm 36. Ang gugma mong walay paglubad o Ginoo. Misangko sa kalangitan o ang imong pagkamatilud-anon miabot sa kapanganuran. Ang imong pagkamatarong daw habog nga bukid, ang imong mga hukom sama sa kahiladman sa dagat. Verses 5 and 6a. So sa mga tao natay rason nga mo complain. Nga ano man nga nasarado man, wala man i-grant ang application sa ABCBN. Tapos sabi niya, because of that. No, because of that. Well, anyway, I will not discuss that. We have all rights to Kaya lang namimiss ko na si Cardo yan. Namimiss ko na si Cardo. Sa totoo lang, dahil sa pagkamiss ko kay Cardo, pinalitan ko na lang ng Encantadia. Nako. Tintimo. Okay. So, you see, no? Well, anyway,
Pero may natutuhan pa rin akong lesson sa Encantadia. No? It is the love between brothers and sisters and the hatred between sister and sister. And then, ang ng kapangyarihan. No? Nagpapatayan dahil sa kapangyarihan. Although ang Encantadia ay mga Encantadia, hindi sa tao pero yung story para sa mga tao din. Ano? Well, anyway, set aside that one again. We have to proceed. So, the transcendent, ang labang kahigpitan sa Diyos nung kinaiya. Sa Diyos nung kinaiya. Okay? So, sa mga tao mo complain ta, wala naman roy kamatuuran, wala na may kaluoy, tanawa ra gyud si driver Jang. Ilang stab wounds yung driver na pinatay nung miaging about 50 ba? Dami naman, no? So parang walang justice. Yung mga sundalo doon sa binaril, no? Yung mga sundalo o members of their team na nagtumutugis doon sa mga rebelde at saka napatayan sila, no? Nasaan justice? Sabi niya kabilang panig, sabi niya, where is justice? Bakit hindi kami pinakapakinggan? Bakit pinapaano kami sa mga sundalo? No? So, ngayon, ang problema ngayon, what is justice to you? And what is justice to me? What is mercy to you? What is mercy to me? So, if we can understand God's goodness, we cannot answer this. Pero kung alam natin kung ano ang ibig sabihin ng God's goodness, so hindi tayo mahirapan dito. Okay? But you can still meditate, no? After this message, meditate upon God's goodness. And first, let us look at ourselves. Okay? So, sabi ng Hosea 4:1, wala nang truth, walang mercy. Sabi ng Isaiah 5:7, walang judgment, walang justice. Kasi yung ay talagang hindi na sabi ng aking narinig, politika na lang lahat. Politika saan? Politika doon sa Greenland. Politika sa Sumatra, no? Politika sa alam mo ba Greenland? The largest island in the world, no? So may politika din doon. Okay. Pero walang problema sa politics if we are playing good politics. Ang problema, ang mundo ngayon ay hindi na naglalaro ng good politics. The world is playing bad politics or worse politics. Kaya nawalan ng bisa ang politics na isang sangay ng gobyerno na magpapaunlad, no? Kasi ang ating ma-elect ay leader talaga na mayroong puso na magsilbi sa bayan at sa sangkatauhan. Kaya lang hindi nangyari ngayon, no? Well, anyway, that is it. Yun ang complaint dito sa mundo. Pero sa Diyos, wala tayong complaint. The justice of God is really ano ang justice ng God? He is a God of inexhaustible goodness. Naghingapin nga kaayo. Thy love, O Lord, sa ibang version, Thy mercy, O Lord, is in the heavens. I will refer to Isaiah 55:8 and 9 and also Hosea 11:9. He is a God of inexhaustible goodness. Ang ato usay nga kamaayo usay mahubsan. Na yung mga ginikanan nga mahubsan silang gugma sa anak. Meron ba? Doon sa ating mensahe noong nakalipas na 2 linggo. Ay hindi. Talagang if the son who is a rebel will repent, the love of the Father, mag-awas-awas yan. Pero, kung nanatili ka sa kasalanan, how can God forgive you? Sabi ng Luke 13:5 and 3, unless you repent, you will all likewise perish. Okay? Inexhaustible. Kung inexhaustible ang love ng human father, mas more so sa ating heavenly Father.
Number 2, our God is a God of inviolable truth. Truth. Kamatuoran. Dili kapasipadaan nga kamatuoran, dili mabungkag, dili matarug nga kamatuoran. Thy faithfulness reaches unto the clouds. Di makahilabot ang mga tao o unsa man nga elemento sa kalibutan tungod kay ang pagkamatuoranon sa Dios miabot misampo dito sa kapanganuran. So no man can do anything against God's faithfulness. But God's faithfulness means He is truthful. Nobody can be faithful kung isang liar yan. Ang isang liar ay talagang hindi maging faithful. It is a negative faithfulness, no? Faithful sa kanyang lie. But the faithfulness of God is positive. It is faithfulness on the basis of the goodness of God. So faithfulness. So He is faithful to His judgment against sin. Ayaw mo kabalaka kung dili mo muundang sa sala. Our God is a faithful God and is faithful to His judgment against sin. Hukman ka. And that this is a momentous truth. Mamati makaroon o dili. Matuman. Ang silot mabot. Kanimo kung dili ka muundang o magkinulsol sa imong sala o muadto sa Dios. 2 Chronicles 7:14. God also is faithful to His promises. Faithful ang God sa iyang mga saad. That's why this is a matter of good comfort to all good people. That though men are liars, are false, God is ever faithful. Amen. Dalagon ng Diyos. Our God is faithful. Baka mayroon pang hindi niniwala sa faithfulness ng God. Yung nagtatanong, if God is good, why is there evil in the world? Pero, baka pwede nating talakayin yan. No? So in the world, there may be husbands who are unfaithful. There may be wives who are unfaithful too. They are unworthy in the Lord's ministry. They are unworthy in the Lord's heaven. Remember that. There are children who are also unfaithful. We are not worthy of God's heaven. We are not worthy of God's ministry here on earth. I hope you'll not forget this. He is a God of, number 3, He is a God of incontestable justice and equity. Thy righteousness is like the mighty mountains. Dili mabungkag. Although siguro ang ibabaw sa mighty mountains, kung steep ang cliff, landslide, but the mountains still stand. Okay? Okay, mighty mountains. Number 4, He is a God of unsearchable wisdom. Dili matukib, dili matugkad ang iyang kaalam o ang iyang disenyo, ang iyang pamaagi. That's why many people are questioning, bakit naman nangyari yung sindong? Ang daming born-again believer doon ay nadali. Kaya meron sa question mark sa God. God's goodness. If God is good, then sindong will not happen. O siguro, gumawa ang God ng pamaraan na ang lahat ng mga born-again ay aalisin. Saka magsindong para yung unbeliever lang. That is your design. That is not God's design. Who are you to tell God what to do? Meron bang isa dito na magsabi, ako ang magdikta ng Panginoon? Kung meron man, mag-usap tayo mamaya. Okay? Okay. Your justice is like the great deep. Dili matugkad. So di na to matugkad ang Pablo. Di na to matugkad ang tsunami sa Japan.
nga miabot og ikapila ka building, 7-story building. Sa Bali, Indonesia, ang tsunami, we cannot know why thousands of people now were victims of this tsunami. Where is the goodness of God there? Bakit yung asawa ko ay tinanan ng ibang lalaki? Where is God's goodness? Yeah, have you thought of that? Kung ang Panginoon ay good, hindi niya pababayaan ang iyong asawa ay tangayin ng ibang lalaki, no? Pag tinangay yung asawa mo sa ibang lalaki, anggad ang may kasalanan. Sino may kasalanan? Either you or your wife. Baka husband ka rin na dapat iwanan ng asawa. Kaya, kung mayroong isang lalaki na mas magaling kayo sa inyo, so sumama siya. Or, ang babae may kasalanan. Baka mas gwapo yun, no? May tanong sa teleserye, ano ba yun? Sabi niya, nandyan na ba yan? Sabi niya, ano ang mananaig? Yung pinakasalan mo o yung iniibig mo sa inyong puso? Alin ang mananaig dyan? If there is a rivalry between the woman nga imong gipakaslan o sa miabot nga matod pa nila ang tawag doon? Hindi, may tawag doon. A soulmate. After sila nakasal, ilang taon na, may mga anak na, dumating a soulmate. O ngayon, asa ang yung soulmate na nabibighani at saka naaalipin ang inyong puso o yung babae na pinakasal mo? Alin? I will not tell you the answer. I will not tell you the answer. Okay? So we go to number 2. Ang una, the transcendent perfections of God's nature or the divine nature. Ang labang kahingpitan sa Diyos nung kinaiya. Ang ikaduha, the extensive care and beneficence of the divine providence. Okay? So uluin, you preserve both man and beast. So ito, ang goodness ng God ay hindi lang sa mga tao na nagsisimba, pati rin sa hindi nagsisimba. Tayo minsan nagagalit sa hindi nagsisimba, lalo na yung walang panampalataya kay Kristo. Ako, yung kapitbahay namin talagang walang panampalataya kay Kristo. Sa impyerno yan. No? Huwag kang makipag-ano sa kanya. Huwag ganyan. God is still good to them. Sa introduction, nabasa niyo yun? God abominates the wicked, but He loves the person. God abominates wickedness, but He loves the sinner. Okay? So wag naman ang ating gagawin, ipagdasal natin na sana magsimba sila dito o kaya sa ibang simbahan, no? Manampalataya sa Panginoon. Because God is good. So sabi dito, now, the extensive care, pagbantay, beneficence, kaluoy, divine providence, Diyos nung paagi o paigo, uluid you preserve both men and beasts. No, hindi lang mga tao, kahit na mga mananap, ay talagang God is good to them because He is the Creator. Okay? Pangatlo, the peculiar favor of God to the saints, sa mga believers. So meron palang pabor din ang mga believers. Okay? Meron tayong plus sa mga hindi believers. Okay? So sabi dito sa verse 7, "Kabilulhon o Dios sa gugma mong walay paglubad, sa landong sa imong mga pako, makapasilong ang mga tao." So unsay gitudlo dinhi? Ang una is God's loving kindness to all people. And if we understand God's goodness, so anong mangyayari? Ang pagka-mahigugmaon sa Diyos, mahal ka na.
Dili nato samaran ang kasing-kasing sa Dios paghimog mga sala kay pinangga kita niya. Pinangga taniya. O gusto niya nga kita maka sinati sa tinuod nga kinabuhi. Kinabuhi nga balaan, kinabuhi nga malipayon o nining kalipay kauban nato ang atong minahal sa kinabuhi. God's loving kindness is precious to the believers, to them, the believers. Why? Because these believers understood the goodness of God. And remember that the goodness of God is involved in His love. Because benevolence is the love of God, mercy is the love of God, grace is the love of God. In goodness, there is love. So di lang pwede nga maayo ta tungod kay natay gidi ngayon, no? Para sa MSU, yung mga binata, pag meron silang crush na habang doon sa habang pila sa tubig, nako, sister, doon ka lang doon, mag-isali ka na, ako lang magbantay nito. Ako din magdala doon sa banyo. No? Bakit kaya? Matulogin kasi Pero bakit si sister lang, yung iba? So, parang merong no? Kaya pag tutulong tayo, tutulungan natin ng lahat. Fair. Be fair. Okay. Merong mga exception. Number 2, they therefore repose in entire confidence in Him. So, aduna tayo pagsalig. Dili na ta mangutana. Kung aduna may mga problema sa atong kinabuhi, then we have to survey what we have done. I think kaninang madaling araw, nag-uusap kami ni Pastora. Ang sabi ko, I shared to her na pag ang sinasabi mo, pulong nimo, malipay ang Diyos. Kung ang imong gihuna-huna, malipay ang Diyos. Ang imong gibuhat, malipay ang Diyos. Wala kay gitaguan kaniya. Wala kay gisalipdan sa ngit-ngit. Walay suliran. Walay gabi nga dili ka makatulog. Ano man, kahit sa diha nga diyan kang katulog, nahibalo ka. Na everything you have done the previous days in that day ay sa ngayon sa will ng Panginoon. Okay? So, ang tanan natong buhaton, simple lang. Pagsugot sa una-una. Lord, na ako'y giplano, malipay kabali. Na ako'y pagbati. No? Lord, nasayod ka sa akong gibati. Sa kinauyukang bahin sa akong kasing-kasing. Ligdong ba ni Amahan? Makaayo ba kini? Kung na ako'y buhaton, Lord, gusto na kong buhaton ni. Do you help me? Are you with me if I do this? Kung kining tulo ka pangutana, imong gihimo kanunay. Kung nakay una-unaon, kung nakay emotional na pagbati, o nakay buhaton, then you can sleep. Unless meron kayong sakit. Okay? Anong sakit? I do not know. Okay? If you're sick, and then you need the doctor. Okay? So, their character, God's loving kindness is precious to them. Muni pamatasan sa mga tao, no? Nga gipahatagan og pabor sa Dios. And then, they therefore repose in entire confidence. Nagpauraray sila diha sa pagsalig sa buhay nga Dios. Then their privileges, nabong sila sa daghang pagkaon diha sa ilang balay o gipainom mo sila sa suba sa imong kaayo. Merong isang sabi niya,
Sa mga believers lang ba ito, Pastor? Palagay ko, yung kapitbahay namin ay mas maraming pagkain kaysa amin. Okay? Well, anyway, this is not basing on the quantity of food, but it is based on how this food is secured, how this food is being used, and so on and so forth. If you are doing, or if you are giving this food to praise and glorify the Lord, then that is it. Maliit man o hindi, makabuhong pa rin, no? Ang sitwasyon. Okay? So, ano ibig sabihin? Their desire shall be answered. What kind of desire? Godly desire. Their joy shall be constant. Ang ilang kalipay, dili according to the temperature, no, of the day. Hindi. Constant. Okay? Constant. Na may problema, wala na ibugas, o wala sudaan, the joy is still there. Because our joy is not in the material things but it is in our Lord Jesus Christ. Okay? Na kang Kristo. Okay? So, unsa man ning kalipay? I-enumerate diri ang mga kalipay. There are pleasures that are truly divine. So, here, Psalm 36 verse 8 is talking about the divine pleasures. Mga kalipay nga makapahibuot sa Dios. Secondly, there is a holy river of these pleasures, always full, always fresh, and always flowing. And this pleasure is coming from the Lord, not from the world. Kani nga kalipay gikan sa Dios, dili kalipay nga gihatag sa kalibutan, nga maoy mudganoy kanimo didto sa kasud-anan o kalaglagan. Thirdly, God has not only provided this river of pleasures for His people, dili these people, for His people, but He makes them drink of it, gipainom yun niya. Okay? He let them drink of it. And then, number 3, life and light should be their everlasting bliss and portion. Bliss means langit nun nga kalipay. So, marigisulti. Life and light. Sabi ng Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my stronghold, of whom shall I be afraid? And then John 8:12, sabi ni Christ, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but he will have the light of life. Okay? So, pero, verse 9, tinugdan ka sa tanang kinabuhi o tungod sa imong kahayag, magkita na mo ang kahayag. Okay? Ang pangutana, have you experienced God's goodness? Have you experienced God's goodness? Wala ka ba reklamo? Was there a point nga mingon na ka nga murag naluya naman ko kayo? Lord, naa pa ba ka diha? Okay? If you experience God's goodness, then how do we thank Him? Kung ikaw nakasinati sa iyang pagkamaayo, kung saan mo siya pagpasalamat. Pero karon kung nasabtan nimo nga ang Dios maayo, bisag wala nimo masinati ang iyang kaayo, can you still thank Him? Kung wala nimo masinati ang iyang kaayo, apan nasayod ka og mito ka karon nga ang Dios maayo gyud, makapasalamat ka ba kaniya? Ako makapasalamat. Because the light that I have, that supports me standing before you, is God's. And my life is more than what I can say to thank Him.
Because God is good. Amen. To me and to all of us. So, in conclusion, ang atong minsay karon, I know nga daghan kayo ang kulang because language is not able adequately to express the goodness of God. The greatness of God's goodness is of equality other than size, any mental concept of it. But language is all that we have to convey our apprehension of truth, so that the psalmist uses material height and depth to illustrate spiritual dimensions and draw pictures of living needs such as parental protection and taste satisfaction to symbolize the rich realities of God's goodness in the divine human fellowship. His love, benevolence, mercy, and grace are more than enough. I am now certain, ako sigurado, nga moadto sa langit tungod sa grasya sa Dios. Ug ako ning naangkon tungod kay pinaagi sa grasya sa Dios, bisag ako dili deserving, dili ako angayan nga luwason, apan tungod sa gugma sa Dios, ang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo nagpakamatay sa krus aron ang bisan kinsa nga motud kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. This is the grace of God, and this is the goodness of God. Remember that. The grace of God is the goodness of God. Ang lawak ng kahulugan ng pagkamabuti ng Diyos sa atin. God is good. Dalayan ng Diyos. So atong natunan ang pagkadautan. Okay. Meron pa number 2. Igsoon galaon say atong ibalos sa pagkamayo sa Diyos. This personal question for us to apply in our lives after this message or right now. O aduna ko'y pangutana, sigurado ba magkita dili kita masutilon sa atong kasing-kasing o wala nato limbungi ang atong kaugalingon diha sa pag-rebuilding sa Dios o sa uban pa ng mga roots of sins. Wala ba ka nato'y naghupot sa anian sa verse 2 sa Psalm 36? Kay nagtuo man siya nga hawd siya. Nagtuo siya nga ang Dios dili masayod o dili mosilot sa iyang sala. Is there anyone? I guess you have to examine yourself. Because whether you like it or not, God is faithful and is faithful to judge sin. As well as is faithful to fulfill all His promises to us. So today, those who look at the world only will surely see evil in bad life, torn by sorrows and suffering. But those who look up and believe in the true and only living God through our Lord Jesus Christ, they will certainly see and experience the goodness of God and enjoy the blissful, peaceful, and bountiful life. Only faith in Jesus Christ can limit the wickedness of the wicked, if not eliminate, and we repose in the goodness of God. Amen. To God be the glory. Father, thank you for your word, and most of all, thank you for your presence. And we thank you, Lord, even for the presence of all who are here, o ang tanan nga namati o Diyos. Sana kay lain kung adu naman namati ni ini, Father, I pray nga ang panalangin nga imong ibubo kanamo karon dinhi sa among simbahan, ila usab nga matagamtaman ang imong pagbubo sa among panalangin silang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Father, we praise you and we thank you in Jesus' name.
Amen. Dalaygon ang Diyos. Are we blessed by the word of God? Amen. So unsa ka maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. So siguro daghan na ka experience na kasinati sa kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. O karon tungod sa kaayo sa Ginoo, ang atong nasinatian, ato siyang suklian ug balikan pinaagi sa ato ang mga tithes and offering. O atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 35 nga nagaingon, diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Atong kuhaon ang atong tithes and offering ug ito nato buhatan sa kalipay. Praise and offering. Magampo kita. Among gamhanan ko may gugmaon na mo nga Dios. Salamat kami nagailagino, kami naga-acknowledge sa imong dakong gugma diri kanamo. Kaya mo nakita Ginoo ang imong kamaayo bisan pa sa dili sa imong makanakan sa mga makasasala Ginoo. Sa paghatag ng mga libre nga hangin, sa imong paglubway sa mga tagsa-tagsa kinabuhi, sa tubig, sa silaw sa adlaw, ilabi na gyud Ginoo sa kaanindot ning kalibutan nga imong gihimo para sa mga katawhan. Lord, salamat usab gyud kayo sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanamo nga ang imong gugma Ginoo walay paglubang. Ang imong pagkamatinud-anon miabot dito sa kalangitan ug ang imong pagkamatarong Ginoo mulapas labaw pa sa mga kabukiran. O subo kayong palandungon Ginoo ni adto mga makasasala nga walang ila kanimo. Nga imong paghukom kay ikaw hustisya man nga Dios musangko dito sa kinalabman sa kadagatan Ginoo. Lord, salamat usab sa imong sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ginoo, panalangini ang tanan nga nagahatag. I-bless ang ilang negosyo, trabaho, ug ang unsa man ang ilang panginabuhian. Bisan katong mga kaigsuunan namo nga walay kahatag apan kinasing-kasing nga miari og gusto nga maminaw umutubo sa imong mga pulong Ginoo. Lord, panalangin kini nga mga halad o mga ikanapulo nga makapalapnag, makatabang kini sa imong mga buluhaton. Ginoo, kining tanan amo naging itugyan tungod kay nasayod kami Ginoo nga ikaw ang nasayod sa among karon, sa among ugma ug sa among malabo. Sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo personal ng luwas. Amen. Amen. Okay, ato sa mga announcement, no? Next Sunday ang atong worship leader si NC, si Pastora NC. So